Okay. Ito po muli si Justin Mapili, ang host ngayon ng ating fourth episode. Ang ating nag-feedback ng aking audio. Ang fourth episode po ng ating Life Without Rice, Low Carb Stories of Hope and Healing. Ito ang istorya ni Miss Nance Bueno, no? Ang tinagurian nating from asthmatic to marathoner, no? At ito ay naging runner ng dalawang beses, no? Dalawang pagkakataon na lumahok ito sa trail and hiking, no? Sa Hong Kong, ano? At habang inaantabayanan po natin ang kanyang pagpasok dito sa virtual studio, alam niyo po, mga ka-low carb, itong ating panauhin ngayon ay isang leader at OFW na nakabase sa Hong Kong at niyakap niya ang low carb lifestyle dulot ng kanyang paulit-ulit na sakit simula nung kanyang kabataan sa pagiging asthmatic. Okay. So, ito ay niyakap niyang simulan ang strict low carb noong June 2023. No? So, practically around 9 or 10 months na siyang nagpa-practice. No? Pero ganun pa man, merong ilang technical problem si Miss Nance dahil hindi makapasok dito sa ating studio. Teka. Nakita ko ang kanyang chat sa akin ay ang ating ginagamit kasi mga ka-low carb na platform ay ang StreamYard, no? So apparently, ginagamit niya ngayon ang kanyang iPad sa pamamagitan ng kanyang Safari browser. No? At tila hindi compatible yung Safari browser doon sa pag-open ng StreamYard, yung link ng ating virtual studio. Nahihirapan siyang makapasok dito. No? So normally, ang mga compatible dito ay mga Safari, Google Chrome, ang very compatible dito sa ating platform na ito. No? Okay, habang iniantabayanan natin ng pagpasok ng ating panauhin, muli at binabati ko ang lahat ng mga bagong kasapi ng Life Without Rice Movement page dito sa ating Facebook page na umabot na sa, check ko para sigurado, umabot na sa 229,100 members, no. Ito pong ating mga miyembro na ito na mga, ang tawag natin ay mga low carb beginners, no, ay iba't iba ang makadahilan kung bakit sila pumasok dito sa ating community, no? Sa ating online community, no? Ang common sa kanila ay hypertension, merong diabetes, merong fatty liver, may PCOS, may GERD, marami rin ang bilang ng mga lumalahok dito na nais nilang magbawas ng timbang, sila ay overweight. So ganoon po talaga mga karaniwang sakit o karamdaman na natatanggap ng mga taong ang buhay niya ay umiikot o nakadepende ang kanyang mga nutrisyon mula sa pagkain ng mga low carbs. Ang calories ay nagmumula sa lahat ng klase ng low carb na ipinapasok sa kanyang katawan. Ano? Okay, mga kasama at mga ka-low carb, nag-aalala ako na tila hindi makapasok si Miss Nance Bueno. Magkaganon pa man, ay magkakaroon tayo ng, gagawan lang ako ng alternative
na broadcast ngayon at magbigay ako ng ilang sabihin nating tips for beginners sa lahat ng mga nagnanais na magsimula ng low carb. Magbigay ako siguro ng mga 5 to 10 tips, small tips for beginners kung paano nila sisimulan ang low carb lifestyle. Okay. Pero ganun pa man, ang ating alternative naman para doon sa broadcast para kay Nes Bueno ay ganito ang aking maimumungkahi kay Nes, no? At number one suggestion kay Miss Nens, kung nakikinig ka ngayon, ano, I'm sure na napapanood mo ngayon itong ating broadcast. Number one, install mo ang Google Chrome sa iyong gadget. Kung ito ay laptop, iPad, or desktop, yun yung gamitin mong browser. No? Pwede rin gamitin dito ang tawag dito. Ang iba pa ay Firefox, pwede rin, ano? Pwede rin gamitin ang Firefox na browser. No? Pero isubukan mo ang i-restart ngayon, Miss Nens, no? Kung nakikinig ka, i-restart mo ang iyong gadget, ang iyong iPad na ginagamit, tapos i-open mo ulit, i-click mo ulit itong yung link ng StreamYard na ipinadala ko sa iyo. Okay. Kung pagkatapos ng lahat ng yan ay hindi ka pa rin makapasok sa ating virtual studio, gawa na lang tayo ng paraan para i-record, ano, offline ang iyong interview at ako na lang ang magda-live para i-present yung aking interview sa iyo. No? So maaaring gawin natin yan mamayang hapon. By the way, mga ka-low carb, para sa inyong kaalaman, ang regular programming ng Life Without Rice, Low Carb Stories of Hope and Healing ay every Sunday. Every Sunday, 5 o'clock hanggang 6 o'clock. Ano? So nagkaroon lamang tayo ng adjustment dito kay Miss Nens dahil ang kanyang bakanting araw ay every Saturday naman. May trabaho siya. Kahit na Sunday kasi ay may trabaho siya. Kumbaga, ang day off niya is every Saturday. So nag-adjust tayo this morning. Kaya ngayong Sabado, 10 o'clock ang ating live interview sa kanya. So ganoon po ang ating adjustment. So sa susunod na linggo, babalik po tayo sa regular programming na every Sunday, 5 p.m. hanggang 6 p.m. So ang ating susunod na panauhin sa susunod na linggo, ano ang date dito sa susunod na linggo? 17, ano? March 17 ay si Miss Ana Lu. No? Sa 24, meron na rin tayo naka-schedule na interviewin. Kung nakita nyo ang kanyang, ito, si Mr. John Paulo Ramiertos. Si John Paulo Ramiertos ay isang overweight na police, no? Isang PNP officer ito, Philippine National Police Officer na nainganyo at natawa at niyakap niya ang low carb lifestyle at bumuti, no? Gumanda ang kanyang timbang at nawala ang kanyang hingalin ito, no? So karaniwan nakakakita tayo ng mga pulis na malalaki ang tiyan, overweight na mga PNP police officers. So ito ang ating panauhin sa susunod na linggo. Pagkatapos ni Miss Ana Lu sa 17, sa March 17, ang isusunod natin ay isang police officer sa March 24 naman. No? So gagawa tayo ng mas maaga na preparasyon sa kanila para maiwasan ang mga ganitong technicalities. Okay. So titignan natin at inaasahan natin na magkaroon pa rin ng magawan pa rin ng paraan ni Miss Nens Bueno ang pagpasok sa ating studio at habang naghihintay tayo ay pwedeng mag-adjust tayo ng ilang talakayan ngayon sa ating broadcast at yun nga
bibigyan ako ng mga maikling tip, no? Bits of tips sa lahat ng mga low carb beginners kung paano sila magsimula. Okay. Na kung mapapansin ninyo mga kasama at mga ka-low carb, dito sa ating page na karaniwan kasi dito ay ang nag-join sa atin is average of on the range of 600 to 1,000 new members daily. Yun ang pumapasok dito. Sa Makatwid, araw-araw, 600 to 1,000 ang gustong yakapin, ano? Gustong aralin at yakapin ang low-carb lifestyle. Sa Makatwid, nasa stage sila ng pag-aaral. So gusto nilang maunawaan, layunin nilang ma-empower sila at maunawaan ng lubos kung ano ang low-carb, no? Dahil karaniwan ay kung sila ay nagsishare, no? Mapapansin nyo, magsishare sila ng mga karanasan, mag-post sila halimbawa ng mga meals at mga experience nila. Karaniwan ay tatanungin nila ay pwede na ba itong meal na ito? Karaniwan kung sa kanilang first breakfast ay merong sunny side up na egg na 3 or 4. Minsan sinasamahan nila ng slice ng bread. So, yung iba naman sinasamahan nila ng slice ng fruits, apple halimbawa. Karaniwan yung iba naman nagsasama sila ng isang saging saba, no? So, nilagang saging saba. Pagka ganoon mga kasama at mga ka-low carb, ang inyong naisishare, immediately doon sa mga moderator ay hindi na ina-approve yun. Dahil ang lahat ng mga food sharing sa inyong plate na gusto ni-share dito sa ating page ay hindi na-approvehan ito ng ating mga moderators, no? Automatic yon, decline yung mga sharing nyo na yan, ano? Kaya huwag kayong magdaramdam na hindi ma-approvehan ang inyong mga sharing doon sa ating food sharing, ano, sa ating page na ito, ano. Okay, tika. Nagbigay ng update si Miss Nance at hinihingi niya muli ang link na ito. Okay. At panandalian mga ka-low carb at kukunin ko ang link ng ating live stream ngayon at ipapadala sa kanya. Yeah. Okay. So habang inaantabayan na natin si Miss Nance, no? Okay, yun ang isang karaniwang mga kamalian ng mga baguhan natin, mga low-carb members dito sa ating community, no? Okay. So, ang number 1 tip na po pwede kong ibigay ay ganito. Educate yourself. Mag-aral ka. Pag-aralan mong mabuti ang mga principles ng low-carb, unawain ang mga pagkain na high ang carbs at unawain ang mga pagkain na mababa ang carbs, no? Dito sa ating page, meron tayong featured tab dito, nakalagay doon ang lahat ng mga reference materials para sa mga baguhan, kabilang dyan ang food list, no? Doon sa food list natin, mayroong 3 colors siya na ginawa ng ating mga ating reference na ginagamit ngayon na si kay Dr. Grace Rojo, na ang green color ang ating pinapahintulutan na yun yung food list na ina-allow natin dito sa atin, ano, sa low carb. Ang pangalawang kulay ay ang yellow. Ito ang caution. Po, pwede mong kainin paminsan-minsan ng
pakonti-konti, pero mag-iingat ka na portion lamang, ano? At ang pangatlo ay ang kulay red naman, na ito ay danger, no? Danger food list, at wag iwasan muna itong kumain, ano? So doon sa tatlong color coding, kumbaga, green, yellow, tsaka red, sa mga mayroong karamdaman, pinapayo natin na mag-strict low carb siya at kainin lamang yung mga pagkain na nasa green, nasa list ng green color, no? Okay. So, bahagi yan ng mga education, ano? Pag-educate sa ating mga sarili para sa pag-unawa ng mga principles and practices, ano? Huwag pumasok sa low carb ng hindi sapat ang nauunawaan, dahil babaguhin natin ang ating metabolic process sa ating sistema at mabibiglang ating katawan. Ang karaniwang resulta nito, kung hindi properly nasundan natin ang ating procedure, ay makakaramdam tayo ng mga iba't ibang discomfort. Teka, sagutin ko ulit si Miss Nens Bueno, no? Click mo lang ang link na binigay ko sa iyo. Okay. So, pasensya na kayo mga ka-low carb, at kasalukuyan nagko-communicate ako kay Miss Nens Bueno. Ginagawa niya ng paraan na makapasok sa ating live stream. So, balik ako doon sa number 1 tip, no? Kailangan unawain ang mga pagkain na high carb at low carb. So, sa high carb, siyempre, ang ating page ay Life Without Rice. Sa makatwid, ang alisin natin primarily ay itong rice. Okay. Kapag sinabi nating Life Without Rice, hindi nangangahulugan na alisin lamang natin ang rice sa ating system, ano? Rice ay representation ito ng pinaka-karaniwan kasi na kinakain ng mamamayang Pilipino dito sa ating bansa ay rice, at therefore yun yung pinakamaraming carb intake na ginagawa natin sa maghapon, ano? Karaniwan kasi ay 3 beses tayo kumakain, minsan may merienda in between at midnight snack, so that is around 5-6 on the average ay 6 times na kumakain, ano? Ang mga Pilipino ng rice, no? So alisin natin ito at isasama natin sa pag-alis ang pasta, ang bread, no? Ang tinapay, no? Kasi ang Pilipino ay karaniwang kumakain ng pandesal tuwing umaga, no? Yan ang mga favorite staple ng mga Pilipino tuwing umaga, no? Siyempre, pansit, mga noodles, mga ramen, ano, yan ang aalisin natin, ano? At iba pang mga matamis. Karaniwan sa umaga, lalo na yung mga hindi nagkakape, mga tsokolate, ang ininom natin, matamis na mga tsokolate. So yan, mga sweets naman, mga kain na tayo ng pandesal, di kasama pang tsokolate, at o iba pang mga juice, no? Fruit juice na iniinom natin. Yun ang mga alisin natin. Liban doon sa rice, no? So, karaniwan ding tanong ay, pwede ba ang brown rice? Pwede ba ang black rice, ano? Ang sagot po natin dyan ay lahat ng klase ng rice. Ano man ang kulay nito ay pinagbabawal natin. Iniiwasan natin, ano? Yan ay pare-parehong mga carbohydrates yan. Yung brown, organic, or black. Karaniwan, mas mababa ang no, the same ang content nito ng carbohydrates, pero may additional ang tawag dito, nutrients pa na makukuha dahil may mga mas mataas ang mga fiber content nito, no? Pero just the same, ito ay carbohydrates. Okay. Meron ako na i-post, by the way, no, mga ka-low carb,
2-3 days ago na ang aking coffee ay dinagdagan ko ng pinch of pink salt tsaka isang kutsarita ng virgin coconut oil. So, iyon ang aking iniinom ngayon. At nakatimad kasi ko ngayon, mga kasama at mga ka-low carb. So, ang aking first 1 week akong timad for this week. Kaya ang aking first meal ay mamayang 12 o'clock. No? 12 o'clock ang aking first meal. Minsan umaabot ng 1 o'clock. 12, yung pagitan na yan, yung 12, between 12 noon tsaka 1 p.m., yun ang aking first meal. Ang aking second meal na ay 6 o'clock. 6 o'clock, between 6 o'clock and 7 o'clock, yun ang aking second meal. So, okay. Yun ang aking number 1 na small tips, no? Educate yourself. Empower mo ang iyong sarili para sa bago ka magsimula, no? Isama mo doon sa pag-aaral, mga ka-low carb na LC beginners, yung kung kailan ka mag-intermittent fasting. Kasi maraming mga naisishare doon sa ating page na nag-intermittent fasting kaagad sila. Minsan ang kanilang pinupunteriya dahil karaniwan kapag sila ay overweight, ang mentality nila kapag sila ay nag-fasting, siyempre mabilis ang pagbawas ng ating timbang, ano? So ang pinunteriya kaagad nila is OMAD, no? Yung tinatawag na 1 meal a day, no? Either OMAD o kaya TMAD, yun ang kanilang pinupunteriya sa kanilang first week ng pag-join or pagyakap doon sa low carb, ano? Hindi po natin ipinapayo na gawin yon dahil mabibigla ang sistema ng ating katawan kapag ka na-disrupt ito, no? Doon sa regular. Isipin mo, dalawa ang mangyayari, no? Number 1, nag-low carb ka. Number 2, ay binigla mo ang iyong system na mag-intermittent fasting ng 1 meal a day. Minsan, ang 1 meal a day ng mga ka-low carb na nagsishare dito ay kulang sa protina. Karaniwan, mas marami ang vegetable. May egg, may konting meat, pero ang dami niyang vegetable, pipino or mga lettuce at iba pa, no? So, puro fiber yon. So, ang resulta niyan, pagka gano'n ang ginawa natin, ay makakaramdam tayo ng pagkahilo, no? Panlalata, pagkahilo, mababa ang ating energy, stamina and energy, at parang humihina ang takbo ng ating pag-iisip, cloudy, no? Ang ating pag-iisip. So, iwasan po yan, ano? Nagsimula ng intermittent fasting at least mga 1 month after, no? 4 weeks, safe na safe ka na. For 3 to 4 weeks na sinasanay natin ang ating katawan para sa low carb, at pagkatapos ng 3 to 4 weeks, doon natin i-familiarize naman ang ating katawan doon sa intermittent fasting, no? So, sa intermittent fasting, huwag ka muna kaagad pumunta doon sa OMAD or 1 meal a day. Subukan mo muna yung 2 meals a day. So, gawin mo yan for 1 week, at pagkatapos ng 1 week, subukan mo ng 1 or 2 days, 2 times na mag-OMAD ka. After na makatry ka na ng 1 week na nag 2 meals a day ka. Okay. By the way, ang 2 meals a day ay hindi strictly 12 noon or 6 p.m. lamang, ano? Pwedeng anumang oras ito na komportable ka, lalo na kung may mga members tayo na ang trabaho kasi nila ay gabi, no? Lalo na yung mga nasa call center industry, no? So gabi sila, sa araw naman ay tulog sila. Okay. So yun po mga kasama at mga ka-low carb ang ating maipapayo doon sa educate yourself na tip natin, ano, doon sa pag-intermittent fasting.
Idagdag ko doon sa number 1 tip na yan ay ang ano pa? Sige, mamaya maihahabol natin yung regarding doon sa sapat na tulog, magpa-araw, exercise, at hydration, yung pag-inom ng electrolyte at tubig. Okay, magbigay ako ng pangalawang tip. Okay. Mag-focus tayo sa natural na pagkain. Ibig sabihin ng ito yung mga whole foods na unprocessed. Pag tayong kumain ng mga pagkain na processed or semi-processed. So mag-focus tayo sa mga pagkain na whole foods. So, mga meals na yan, ano? Generally, tatawagin natin siya na unprocessed na mga foods. Kabilang dyan ang meats. Pag sinabi natin meat, lahat ng klase ng meat ay pupwede. Lahat ng klase ay pupwede. Red meat, white meat, ay katulad ng chicken, pork, ay pupwede. Sa red meat, katulad ng beef, horse, carabao, goat, tupa, yan, pupwede yan. Yan yung mga klase ng meat. So, unprocessed foods. Ang excuse me. Ang pangalawang pagkain ay fish. Siyempre, unprocessed fish, no? Fish and seafoods. Pag sinabi natin fish and seafoods, lahat yan. Lahat ng klase ng fish, lahat ng klase ng seafoods, at mga shells, kabilang ang pagkain natin ng anong tawag dito? Mga may vegetable sa gulat, sa dagat. Lato, kung tawagin natin yung grass na ito. No? So, ito mga seafoods na ito. Ano bang tawag doon sa lato? Ano pa? So, siyempre kasama dyan ang eggs. No? Doon sa eggs, lahat ng klase ng luto ng eggs ay pwede. Poached egg, fried egg, nilagang egg. Pwede yan. On the average, pwede tayong kumain ng average of 4 daily na eggs. Ano? Kompleto ang protein content niya. Kung ikaw ay may allergy sa katawan, kahit na 1 or 2 daily ang iyong gawin. Magsimula ka sa 1. Titignan mo yung reaction sa iyong katawan kung may mga pantal ka o mga allergic reaction ka. Pagka ganon, magbawas ka. Pagka wala, on the average ay 4 to 6 eggs daily. So mayroong kang 2 egg sa umaga, 2 sa tanghali, 2 sa hapon. Pwedeng ganon, 1, 1, 1. Pwedeng ganon ang distribution ng iyong egg. Siyempre yung vegetables, no? Ang vegetables, pwedeng kainin ang mga vegetables. Focus tayo doon sa green leafy vegetables. Lahat ng klase ng mga green leafy vegetables. Kasama dyan ang kangkong, talbos ng kamote, talbos ng malunggay, spinach, pechay, bok choy, alokbati, lahat yan. Lahat ng makikita natin sa ating bakuran, sa paligid, sa palengke ay pwede yan. Iwasan natin ang mga gulay na starchy foods o mga root crops na mga pagkain. Ito yung mga starchy foods yan, patatas, kamote, carrots, squash, at iba pa. Iwasan po natin yung mga vegetables na yan. Okay. Sa mga fruits na kagawian natin na kumain karaniwan ng banana. Everyday may banana. Iwasan po natin ang mga fruits na yan. Banana, apple, at lahat ng klase ng fruits. Mataas yan sa fructose at sugar ang laman yan at iwasan natin. Po, pwede nating gawin, isama sa ating meal ang avocado
at mga berries, strawberries, blackberries at iba pa. No? So yun lamang ang pwede nating isama. So naitatanong minsan ay yung lemon ay pwede ba? Pwede nating isama yan. Hindi naman natin, karaniwan di naman natin kinakain at inaangata na buo yung lemon juice, kundi minsan pang glaze lang natin sa salad o kaya sa juice. Or minsan coffee, nilalagyan natin yun. So pwede yan. So yun po ang para sa food. Mag-focus tayo sa whole foods. Ang process, iwasan natin yan. Ano? Sa mga semi-process, paminsan-minsan, pwede yung canned tuna, sa mga canned foods na yan, ano, na based sa oil o kaya based sa water. Paminsan-minsan po pwede po yun. Sa sardinas, mackerel, sardines, yan, pwede yun. Paminsan-minsan, isama natin yan. At yung iba pa, yung mga cold cuts, generally, iwasan natin ang cold cuts. Pwede tayong tumikim paminsan-minsan, pero small portion lamang yan. Ano? Mga ham, mga hotdog, gano'n. Merong itong bacon, marami ang nasa market o kahit sa grocery, ang bacon na uncured. No? So yung mga fresh food. Pwede, ang karaniwan ginagawa ko, bumibili ako ng slab ng pork, tapos yun yung pinapa-slice ko na lang sa kanilang machine. So, mas sana yan, much better. At safe ka na yun ay natural. Walang hindi na marinate. Okay. So, ang pangatlong tip, mga kasama at mga ka-low carb, tayo ngayon ay 23 minutes nang tumatakbo. No? At shout out kay Kwat, shout out kay Miss Nens Bueno na hindi nakahabol na at next time na lang sumama tayo. I-record natin ang aking interview sa iyo next time. Okay? Yung aking pangatlong tip, ano? Karaniwan ang mga tanong ng mga beginners ay ano po ang alternative natin? Sabi nila, no? Ano daw ang alternative sa rice? Okay. Habang samantala magkakaroon share ko lamang itong ating link doon sa iba't ibang mga kwan natin at magkakaroon tayo ng bago ako magpatuloy, okay, doon sa aking third tip, no? Para makapag-participate ang ating mga audience dito sa ating program ngayon. Okay, sandali lang mga ka-low carb. At hinahanap ko yung link to be shared doon sa ating mga pan. Okay. So, encourage ko ang lahat ng mga ka-low carb natin dito sa ating page na pwede kayong join at pwede kayong mag-post dito sa ating thread sa comment section ng mga katanungan, ano? Ano mga katanungan na maaari nating karaniwan, ano, na mabagabag sa atin sa pagsisimula ng ating pag-low carb, ano?
So nakabukas ang ating thread ngayon para sa mga katanungan, para sa inyong mga katanungan. At directly ma-address natin at masagot kaagad ang mga ito. No? Okay. So balik ako doon sa pangatlong tip. Ano ba ang ating alternative, no? Sa rice at mga carb? Okay. So alternative sa rice at carb. Unang-una ganito. Hindi itong salitang alternative ay para sa akin ay i-allow ko muna ito sa isang maikling period, sa transition period, no? So i-allow ko lamang yung salitang alternative dahil mula nung ang context niya ay aalisin mo ang iyong carb. So, kailangan mong gumawa ng isang transition period bago ka pumasok doon sa pagyakap sa low carb. High carb to low carb. No? So, doon sa transition period na yan, short period lang yan na kailangan mo ng transition, doon papasok yung concept ng alternative. No? So, ano ang mga alternative natin sa rice? So, kapag natapos niyan, irrelevant excuse me. Pagkatapos ng short period na yan, pag sinabi kong short period, at least 1 week. 1 week is the period, short period of familiarization. That is the period of transition from high carb to low carb. So 1 week lamang, 7 days yun. So yun yung period of familiarization ng low carb at transition from high carb to low carb. So doon papasok yung concept ng alternative. Ano ang alternative natin sa rice at alternative natin sa mga carbs doon sa period na yan. Pagkatapos ng pagpasok mo ng second week onwards, sa akin, irrelevant na ang salitang alternative. Hindi na dapat papasok sa iyong mindset ang concept, ang salitang alternative. Dahil nasa period ka na ng pag-low carb. So lahat ng low carb na food, yun ang iyong priority. No? Yung meat, yung fish, yung egg, at mga vegetable na nutrient dense, yun yung iyong priority. Siyempre, unprocessed. Ano? At alisin mo lahat sa period na yan, sa second week na yan, ng ang mga high carb na yan. So, para sa akin, irrelevant na ang salitang alternative doon sa rice at mga low carb pag ikaw ay nasa second week onward ka na. Ibig sabihin, mabagal mo mag-aral. Mabagal ang iyong pag-unawa doon sa low carb. 2 weeks na at nagpa-practice ka ng iyong low carb ay naghahanap ka pa rin ng mga alternative. So alin sa dalawa, unawain ko ito na may pagkakataon na generally naman kasi ay may mga tao na mabilis matuto, mabilis mag-aral at mabilis matuto. May mga tao rin siyempre na relatively mabagal matuto, mabagal sa pag-aaral. So ito, binabanggit ko itong ganitong tema doon sa mabibilis mag-aral. Pag sinabi ko mabilis mag-aral, in 1 week period na sinusuri mo at inaaral ang low carb, ay dapat sa second week ay natuto ka na. Alam mo na. Although ang education and empowerment dito sa low carb is a continuing process. No? Hindi nakukuha lamang yan sa 1 week. At least yung binabanggit ko dito yung basic. In 1 week period, yung basic, ano ang low carb, ano ang high carb, ano ang dapat mong gawin bago ka magsimula doon sa process na yun. No? So yun ang sinasabi ko po, mga kasama at mga ka-low carb. Okay. Mag-shoutout tayo. No? Unahin natin si Miss Nes Bueno. Ito si Miss Nes Bueno. Sorry po, di ako makapasok sa live. Pero it's alright, Miss Nes. No? Gawa natin ang paraan yan. Siguro mamaya tatawagan kita. Pag-usapan natin kung paano natin record
sa ibang format, ibang platform ang interview sa iyo at ilalive na lang natin later on kahit na any day next week ano po pwede nating i-air ito at don't worry at makukuha din natin organize pa rin natin ang ating interview para sa iyo. Okay? So another shout out para kay Victor Delector. Nice. Salamat, Victor. Ganon din kay Beron. Hello po, watching from Oriental Mindoro. Okay. Maraming salamat, Miss Beron, sa Diwa Bagon. Ano? At isa pa, si Marky Amsidel. Good morning po, sabi niya. Good morning din, Marky. Okay. Magpatuloy tayo, mga kasama at mga ka-low carb, doon sa aking third tip. Okay. Dito yung tinatawag ko kaninang alternative. Ano ang dapat natin piliin ng mga low carb na alternative para ma-replace natin ang rice, mga noodles at iba pa. No? So karaniwan meron tayong tinatawag na cauliflower rice. So itong cauliflower rice, very simple ito. Bibili tayo ng cauliflower at tatagta rin ito ng pinong-pino na parang ang butil nito ay parang rice. So ito, either steam mo ito, lagyan mo ng butter, lagyan mo ng... Ito yung ihalo mo doon sa meat, sa egg, or fish na iyong meal. No? So isang katamtaman, laki siguro ng cauliflower. So ini-steam nila ito at ito yung dinudurog nila kapag na-steam at yun yung ginagawa nila. Ang tawag nila ay cauliflower rice. So psychologically, parang may semblance ito ng rice, yung mga butil ng rice doon sa cauliflower na ito. So parang inaalalayan natin ang ating isipan, ang ating pag-iisip na tila parang kumakain pa rin tayo ng rice. Okay. So, yun yung alternative. Yun yung context ng tinatawag ko kanina na alternative. Ano? Ang pangalawang alternative ay sikat na sikat ito, itong shirataki noodles. No? Ayun, naalala ka na, isang seaweeds ito, itong shirataki noodles, ay isang klase ng seaweeds na high quality ito. Ang mga genuine karaniwan ito ay originated from Japan. So ito ay ang sustansya nito ay mataas din sa fiber ito. At kung gusto nating, kung tayo ay nahirate doon sa noodles, pansit, noodles, ramen, na gano'n, ang the best na gamitin ay itong tinatawag nating shirataki noodles. Ano? Ito po ay mabibili sa online. Ano? Anywhere sa online, sa lahat ng mga paborito niyong online seller, sa Shopee, sa Lazada, at sa mga individual. Maraming mga low carb group ngayon ang naghahanap buhay na rin para dito sa low carb. So maaaring kung may kakilala kayo, ay sa kanila kayo bumili. No? So magagarantee natin na ito ay high quality. No? So yun yung mga halimbawa ng alternative doon sa rice and carbs. No? Marami pa akong mga na-ilista rito. Doon sa aking ginawang ebook, I think meron akong na-enumerate doon na mga 100 pagkain na alternative doon sa rice, doon sa mga nagsisimula. Okay, mga kasama at mga ka-low carb. Yun muna yung aking may clean tip para doon sa mga beginners. Okay. Okay, ang aking pang-apat na tip ay ito. No? Ilang minuto na ba tayong tumatakbo? At least 36 minutes na tayo. No? Or almost 45 minutes na tayong tumatakbo. Okay? Magpatuloy ako sa aking pang-apat na tip. No?
Lagit-lagi, mga kasama at mga ka-low carb, sa bawat meal natin, ay isama dito ang protein. Karaniwan, ang protein ay nakukuha natin sa meat, sa fish, sa egg. Okay. Kung wala tayong meat, wala tayong fish, ang pinakasigurado na meron tayong protein intake ay yung egg. Kaya sinasabi natin, huwag iwawala ang egg dahil ito ang pinaka-accessible, mura, accessible, kahit sa mga tindahan sa kanto ay meron nito, ay at least meron kang 1 or 2 egg sa bawat meal. So may sigurado kang protein intake mo sa bawat meal mo. Ito ay 3 meals a day ka man kumakain, 2 meals a day ka man kumakain, or 1 meal a day ka man kumakain, kailangan siguruhin mo ang protina doon sa iyong pagkain. So yung binabanggit ko na kung wala kang stock ng meat, wala nang stock ng fish, ang siguruhin mo ay meron kang egg. At yun yung mag-ensure ng protein content ng ating pagkain sa bawat meal. Okay. Bakit kailangan ito? No? Dahil nakakaramdam tayo ng pagiging full, pagkabusog. You know? Pagkasapat ang protein sa ating mga pagkain, makakaramdam tayo ng pagiging sapat ang pagiging busog natin. No? Kakaiba ito mga ka-low carb. No? Kung ikaw ay matakaw sa carb dati, no? Sa rice lalo na, alam nyo, every 2 hours ay makakaramdam ka ng gutom. Kung ikaw ay dati kumakain ng high carb. Pansinin mo kaya na-invento yung yung snack sa umaga at snack sa hapon, eventually na-invento rin yung snack sa gabi or midnight snack. Dahil nag-breakfast ka ng 7 o'clock, 9 or 10 o'clock, gutom ka na naman. So na-invento nila na-invento ng mga food industry ang mga product na instant para gawin mong snack. So every 2 hours kasi kung ikaw ay low carb addict, every 2 hours gutom ka. Dito sa ating practice ng lifestyle ng low carb, hindi ka magugutom kahit na 2 beses ka nang kumakain because of the protein content ng iyong kinakain. No? So, lagi kang full. Feeling of full at satisfied ang ating sarili. At dito na iwasan natin din ang overeating. No? Overeating. At isa pang kahalagahan, bakit kailangan ma-ensure mo ang protein sa iyong pagkain ay para maiwasan ang cravings. Yan. Ang kahulugan ng ating cravings kapag ikaw ay nagugutom or nag-cravings ka ng kanin, ng tinapay, ng pasta at iba pa, ang kahulugan ng cravings mo ay kulang ka sa protina. So, yun lang ang sagot. Kumain ng dagdag na protina para mawala ang cravings. Kapag kulang ka na protina, lumilitaw ang ating cravings. Ganun lamang ang kahulugan nun, mga kasama at mga ka-low carb. Okay, magpatuloy tayo. So, protina, yung binanggit ko kanina, may incorporate yan yung mga protina sa meat, sa chicken, sa beef, sa pork, sa fish, lalo na sa egg. Okay. Dito sa number 5 na tip. Okay. Kailangan nating matutong kumain ng tinatawag na healthy fats. Healthy fats, kailangan ito. Nabanggit ko kanina yung protina. Itong susunod kong tip, yung panlima ay pagkain natin, isama natin sa ating meal, sa ating pagkain, ang mga healthy fats. Ang healthy fats kasama dito ang kung panahon ng avocado, ito ay punong-puno ng fats ang avocado, no?
isama natin ito, no? At least mura paano na bang avocado ngayon? Parang hindi pa, no? Doon sa puno ng aking anak na nagsusupply sa akin ng isang kaing na avocado ay maliliit pa. Ay bunga na pero maliliit pa. Okay, siguro mga 2 months after, ano ba ngayon? March, April, May. April, May, marami ng avocado. Ulit. So, ang susunod dyan ay coconut oil. Ang susunod dyan, olive oil. Yun yung mga mayaman sa healthy fats, no? So, karaniwan ay ganito. Incorporate natin doon sa ating pagkain yung proseso ng pagluluto. Kung halimbawa sa pagpiprito, mga condiments na kailangan natin, by the way, ay ito ang pangunahin natin gamitin. Lalo na kung tayo ay nagpiprito or kahit na hindi nagpiprito ay po pwedeng gamitin itong coconut oil at olive oil. Meron ding avocado oil, premium ito, no? At doon sa lahat ng klase na yan, ang siguruhin natin na itong ating ginagamit ay ang coconut oil. Excuse me. Ang coconut oil ay nabibili na ito, maaaring mabili ito sa palengke. May mga section doon sa palengke sa public market ng coconut oil, nagtitinda ng mga coconut oil. Mas mura, no? Kaysa bumili kayo sa grocery ng mga branded na mga coconut oil at karaniwan ng isang suliranin lamang ng mga low carb ay ganito. Paano ma-ensure na ang coconut oil ay genuine? Very simple, mga ka-low carb, no? Maglagay ka sa isang bote ng gin, ano, yung bilog, you know? Maglagay ka ron ng kalahating coconut oil, lagay mo sa freezer o sa refrigerator. Afterwards, bumubuo yun. Magiging solid. Pag hindi naging solid, fake. So, pag naging solid yan, genuine. Ganun lamang ang coconut oil. So, yun lamang ang paraan para ma-determine mo kung ito ay genuine or hindi. Okay. So, every time na ikaw ay magpiprito, magluluto, magigisa, ang gamitin mo ay coconut oil. Hindi po pwedeng gamitin lagi ang virgin coconut oil or avocado oil dahil napakamahal. Mahal ang mga oil na ito. No? Liban sa ang market natin dito sa Pilipinas ay dumagsa dito ang around 60 to 70% ng mga coconut ng mga virgin coconut oil na ito ay fake. Hindi siya puro, hindi siya genuine, ano? Ang genuine kasi ay medyo greenish ang color ng coconut ng virgin coconut oil. Ang kapag ka nakakita ka ng virgin coconut oil, ang brand doon sa bottle, pero kapag binuksan mo ay parang golden yellow or golden ang kanyang color, malaki ang porsyento na ito ay fake, no? May maliit na porsyento ng olive oil pero vegetable oil na ang pinakamarami doon. Hinaluan na nila. Okay. Huwag tayong gagamit, mga kasama, mga ka-low carb ng vegetable oil dahil ang vegetable oil ay dumaan ito doon sa mga process sa industriya ng mga food processing at ang description dito ng mga low carb expert natin, ang vegetable oil ay nababagay lamang ito sa makina, sa mga machine, sa mga sasakyan. Parang oil ito ng mga machine. So, pang-lubricate ito ng mga makina, no? At hindi ito bagay sa katawan ng tao. Inflammatory, mataas ang chance na magkaroon ka ng inflammation sa iyong katawan. So, ang pinaka-safe sa atin, huwag kakalimutan ito ay yung coconut oil. Ang mga virgin coconut oil ay i-glaze mo na lamang ito sa mga salads. O kaya kung ikaw ay nagpiprito ka ng coconut oil, pwedeng lagyan mo ng konting, afterwards na maprito ito, lagyan mo ng konting coconut oil o avocado oil.
So kung ikaw ay gumagawa ng crispy pata o kaya ay ikaw ay nagpiprito ng steak, i-glaze mo lamang kapag nakaluto ka na, lagyan mo ng konting virgin coconut oil. So yun mga kasama at mga ka-low carb, ang pagkain natin ng healthy fats na tinatawag. Ano? So marami pa akong mga tip na maisasama rito, pero panghuling tip muna mga kasama at mga ka-low carb ay yung stay hydrated. No? Dito sa hydration, kailangan nating manatiling hydrated dahil ganito ang mararamdaman natin sa ating sistema, no? Sa ating metabolic system. Noong tayo ay nag-high carb, nasa high carb food, ang high carb kasi ay parang nare-retain niya, no? May mga retention element ang mga carb para sa mga liquid sa tubig, you know? So hindi tayo karaniwang nade-dehydrate. So hindi nauuhaw, hindi madalas mauhaw because nako-contain, nare-retain ng carbs ang water, ang liquid. You know? Nung inalis na natin ang carbs, therefore, madali tayong ma-dehydrate dahil hindi nakaka-contain ang mga protein, ang mga meat, ang mga vegetable ay hindi nagko-contain yan ng liquid. So, madali tayong ma-dehydrate. Para maiwasan yon, kailangan nating uminom lagi. No? Parang ganito. Ang coffee ay diuretic kung tawagin. Ang isang cup of coffee ay mag-iihigaw, ilalabas mo ang liquid of at least 2 cups. No? So, kailangan mong mag-replenish ng 2 baso, 2 cup ng tubig over doon sa 1 cup ng every time na iinom ka ng coffee. So, palitan mo yon ng 2 tasa ng tubig para hindi ka ma-dehydrate. Doon sa inumin naman, lalo na doon sa mga beginners, at least doon sa kanilang first 6 weeks na naglo-low carb until I suggest until 3 months na ikaw ay nagpa-practice ng low carb, i-maintain mo ang pag-inom ng tinatawag na electrolyte. No? Doon sa electrolyte kasi yun ang nag-maintain ng dyan ang nutrition, ang tawag dito, ang component nito ay sodium, potassium, may calcium din, ano? At yun ang tutulong sa ating system para ma-absorb ng ating metabolic system ang lahat ng nutrisyon na kinakain natin mula sa meat, mula sa seafoods, mula sa egg, mula sa mga vegetables na yan. Ano? Mapalaki ang porsyento na ma-absorb natin ang nutrisyon ng ating mga kinakain kung hindi man 100% na ma-absorb ito. So nakakatulong ang electrolyte na tumaas ang porsyento ng nutrients absorption. Okay, so magpatuloy po tayo sa pag-shoutout mga kasama at mga ka-low carb. Okay, si Miss Sonia Abon, good morning po, watching from Pangasinan. Maraming salamat, Miss Sonia. At ganun din kay Don Speedy Espidilion, good morning po, watching from Paranaque. Maraming salamat, Don. At okay, dito rin. Tingnan natin kay Miss Olivia Mamolo Balisi. Okay, nagtag siya kay Pastora Helen Verano Inday. No? Okay, sunod natin kay ito, si Miss Olivia ay nagbanggit siya na mahal masyado ang avocado. Opo, mahal pa pagka hindi season. No? Seasonal kasi ang avocado. So, meron pang dinagdag ni Miss Olivia. Siya ay watching from Plomolok, South Cotabato. Oh, maraming salamat, Miss Olivia. At totoo, mahal pa ang avocado kapag hindi season. Okay? So,
Ang iba pang mga tip na maibibigay ko ay pwede akong gumawa uli ng isang maikling article at ihabol ko ito at i-post ko doon sa ating page, sa ating fan page at sa ating group page para sa ma-enumerate ko isa-isa ito, no? At maging reference ng mga ng ating mga new members at mga LC beginners. So, muli, ganun din, may pahabol tayong shout out kay Kwan. Kay Romeo Jr. Ruby Siega, watching from Ireland. Okay, maraming salamat sa iyo, kasama ang Romeo, no? Dito na natin i-end ang ating episode ngayon na pang-apat. At muli, mga kasama at mga ka-low carb, nananawagan ako sa lahat ng mga members natin. Ang tema ng ating low carb stories of hope and healing ay ganito. Hindi kailangang tapos ka na, no? Tapos ka na sa buong process. So, at least doon sa 3 months practice mo ng low carb, ay mararamdaman mo na ang pagbabago, no? So, sa lahat ng mga members natin sa page, 3 months onward na nakaranas na tayo ng ating practice ng low carb, ay po pwede nating i-share ang ating experience ng tagumpay dito, no? I'm sure na marami ang mga miyembro natin na nakaranas na ng ganito, no? At mas matagal ang ating naging experience sa pag-low carb, mas mabuti. Mas marami tayong may share para ma-inspire ang mga low carb beginners natin, no? So, huwag kayong mahiya na mag-share at gawin natin. Kaya ako ginagawang live stream ito para number one, directly yung personal narrative ng mga naka-experience ay naririnig ng mga audience natin, no? Hindi edited ang pinag-uusapan, no? At yun yung inam, yun naman yung dahilan kung bakit laging gusto ko na naka-live stream yung ating interview sa lahat ng mga low carb nagsishare po dito. Okay, meron tayong ihabol na Kwan na i-shout out natin itong kay Ofi Basket. Hi, from Cavite. I have hypertension and enlargement of the heart. Hope ma-help ako ng LC community. Opo, malaki ang maitutulong ng low carb doon sa hypertension at enlargement, ano? Pero may payo ko muna na kumonsulta muna kayo sa inyong doktor para sa inyong blood chem at yun ang maging reference natin. At hingin nyo rin ang payo ng inyong doktor na kayo ay magpa-practice ng low carb, ano? At kung ano man ang mga gamot na iniinom nyo, ay pwede nyong ipagpatuloy na inumin ito sa isang transition period habang nagpa-practice ng low carb, no? So, si Miss Olive, pwede ka private message sa akin at malaman ko ang iba pang mga detalye. Okay, kay dagdag na shout out kay Marivic Sequito at si Maria Raquel. Good morning po. Pa-shout out po from Teresa Rizal po. Yeah. Shout out kay Marivic Sequito ng Teresa Rizal. Maraming salamat po sa inyo. Okay, may dagdag na habol. Si Miss Ofi Vasquez. Pwede po ba mag-low carb? Kahit may iniinom na gamot for hypertension and cholesterol. Papa, kasasabi ko lamang po, pwede po kayong pwedeng isabayan, umiinom. Habang naglo-low carb, i-continue ang inyong pag-inom ng inyong gamot at eventually mawawala yan afterwards ng ating program.
Ang aking program for online coaching is 6 weeks program lang po yun. Sa loob ng 6 weeks na yan, that is about 1.5 months, marireverse or manonormalize ang ating mga karamdaman. So, yun ang design ng ating online program. Okay, magdagdag tayo mga ka-low-carb ng shout-out kay Prosec Pauline. Rice is the #1 killer of human life. Okay, maraming salamat, Prosec. Si Olivia ay may dagdag siya, no? Olivia Balisi, ako po ay 98 kilograms to 76 kilograms. No more hypertension po. Normal ang blood sugar for around a year na po. Wow, magandang statement yan. Magandang testimony at sharing yan, Miss Olivia. Hinihikayat kita na i-share natin ang naging karanasan mo doon, sa 98 kilograms to 76 kilograms. Malaki ang nabawas mo doon sa iyong sitwasyon na-normalize ang iyong hypertension at na-normalize din ang iyong blood sugar. PM mo ako at gumawa tayo ng istorya at i-sum up natin ang iyong experience, i-share natin sa ating local community for more inspiration sa kanila. Maraming salamat, Olivia. Okay, dito kay another one. Si Dan Speedy Spidelion ay ako po ay 17 years na pong may iniinom na gamot. Stroke survivor po ako at 67 years old na po ako ngayon. Oh, 67 years old. 17 years nang umiinom. Opo, ganyan talaga ang mga nasanay sa low carb na pagkain. Yung 17 years na yan ay mahaba na yan. Pero itinakda ng mga doktor at design ng mga gamot na minimaintain, ang tawag doon ay maintenance ng mga gamot, ay habang buhay po. Hindi objective ng mga gamot na yan na lunasan at pagalingin ng mga sakit katulad ng hypertension or high blood pressure, kundi i-maintain lang. Kaya tinawag na maintenance at hindi lumala, pero hindi niya pagagalingin. Dito po sa low carb, pagagalingin po natin yan, i-normalize natin yan, i-reverse po natin yan. Okay, thank you. Sabi ni Ophie Vasquez, thank you po sa very informative learning. Maraming salamat din po. IA Mercap, good ng weight. Ano po ang dapat gawin? Morning po, sobra ng payat. Paano po mag-gain? Mag-gain naman ang gustong lutasin ni IA Mercap. Dagdagan nyo lamang po ang inyong pagkain. Kung low carb po kayo, dagdagan nyo ang iyong pagkain. Huwag muna kayong iwasan muna ang intermittent fasting. Gawin nyo 3 meals a day at nutrient dense ang inyong pagkain. Additional food lamang ang iyong gawin. Meron po akong kasama sa aking ebook yung tip doon sa ganyang suliranin. So, by the way, magtatapos na po ako mga kasama at mga ka-low carb. At sige, magpapasalamat ako sa lahat ng mga viewers at magbibigay uli ako ng another round ng free ebook. Yung lahat ng mga nag-comment dito ay bibigyan ko ng ebook at lahat ng magsishare ng ating live stream ngayon ay bibigyan ko ng libreng ebook at magpadala lamang kayo ng private message sa akin at ipapadala ko sa pamamagitan ng inyong messenger ang free ebook na ito. So muli mga kasama at mga ka-low carb, ito po si Justin Mapili, ang founder ng Life Without Rice Movement. Ang ating ika-4 na episode ay dito na magtatapos ang Life Without Rice, ang low carb story of hope and healing. Itong ating episode ngayon para kay Miss Nens Bueno ay ilulunsad natin sa ibang pagkakataon on recording na, pre-recorded na interview para sa ating mga viewers. So muli maraming salamat mga kasama at mga ka-low carb. Magandang araw po sa inyong lahat. Padayon!